May! Kaninong brief ito? Sigurado ako na hindi sa akin to. Edong, di ba brief mo ako ni Kuya Glenn? Ha? Tignan mo. Sasabi mo dyan? Hey, no. Tignan mo, Oo nga, akin yan ah. Tagal ko lang hinahanap ito eh. Paano napunta yung brief mo? Sa loob ng kwarto namin. Mga kapuso, buwan na naman ng Marso at magsisimula na ang panahon ng summer. Natitiyak ko ring iinit na naman ang damdamin nyo tungkol sa patuloy na problema sa traffic o kaya'y sa pressure sa trabaho o kaya'y sa kakapusan sa budget. Pero may isa pang dahilan na tiyak na ikaiinit ng inyong mga ulo. Iyan ay kapag iyong natuklasan na ikaw ay pinagtaksilan ng iyong pinakamamahal. Hindi lang iinit, kundi kukulo pa ang iyong dugo, lalo na kung kadugo mo pa ang nang-agaw sa iyong asawa. Naku, natitiyak kong bumibilis na rin ang pintig ng inyong mga puso dahil excited na kaming ihandog sa inyo ang mapusok na totoong kwento ng pag-iibigan sa pagitan ng magkapatid at kani-kanilang mga asawa. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Huwag Ate, Huwag Bayaw! Dahil maaga ako naka-boundary, may pasalubong ako sa inyo. Wow! Tay, mas gusto ko pa yung kay April. Ganun ba? Pero ate, sa akin ito binigay ni tatay. May tsaka, may mas malaki yung pasalubong ko sa iyo kasi kay April, no? Ayaw mo ba niyan? Mas maganda po kasi yung kay April eh. April. Ayoko, ate. Mga bata, ano ba? Magkapatid kayo. Ang magkapatid, dapat nagmamahalan, nagbibigayan, ha? Hindi yung nag-aagawan. Naintindihan nyo? Ate, gusto mo ba talaga itong manika ko? Sige, payag na ako. Tal, magkapatid naman tayo, di ba? Share ko na sa'yo to. Talaga, April, maraming salamat ha. Sige, mula ngayon, promise ko sa'yo. Kung anong sa'kin, pwede rin sa'yo. Hiram at palitan tayo ha. Oo naman, ate. Salamat, tay. Tagay tayo! Paring Armando, mukhang umakot na naman ng awards yung anak ko sa school nila. Siyempre naman, kayo naman magmamahal yan, hindi sa akin. Lalo anak ko si April, no? Tiga mo, anak, pakita mo sa akin mga medals mo. Dami. Nakita mo mga medals na yan. Alam mo ito, anak si April, bukod sa best sa mga subjects niya, second honor sa buong klase nila. Alam mo ba yun? Galing! Meron din naman po akong award Best in PE din po. Nga pala, may award siya. Pero sa totoo lang, ano, kapag ka ganito kagagaling ang mga anak natin, di ba nakakawala ng pagod? Okay, kumusta pala si, pangatlo, pangalawa? Pangalawa.
Yung pangatlo, tuloy naman ang pag-aaral. Ate, gusto mo sa'yo na lang ito isa kong medal? Total, promise natin sa isa't isa na mag-share tayo sa lahat ng bagay. Sa'yo na to. Ayoko. Huwag na. Talaga, ate? Oo. Sige. April, ilang taon ang agwat mo sa ate mo? Bali, 2 taon po. 2 taon lang. Opo. Ang lamig, ate. Saan kayong galing? Ha? Bakit basang-basa kayo? Umuulan, di kayo nagdalang payong. Day, naligo po kami sa ulan. Ayun. At talagang kailangan mo pang isama ang kapatid mo, ha? Sa mga kalokohan mo. Eh, alam mo namang mahina ang baga niyan, eh. Sige na, pumunta na kayo sa banyo. Maligo kayo doon. Mamaya magkasakit, eh. Ikaw talaga kahit kailan promotor ka talaga. Nako. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. May sinat na yung kapatid mo. Oy, di ba? Kasi, pati ba naman sa mga kalokohan mo, sinasama mo yung kapatid... Ay, tama na po. Huwag niyo na pong pagalitan si ate. Ginusto ko rin naman pong maligo sa ulan eh. Kahit pa, mas matanda siya sa'yo. Dapat, siya nag-aalaga sa'yo, tinitingnan ka niya. Hindi yung ganyan. Ay, naku. Basta ikaw ha, kapag may nangyari dyan sa kapatid mo, ikaw mananagot sa akin. Sige na, tulog na. Ay, naku. Hindi nang uulitin yun, ha? Kukulit nito mga batang ko. Kasi, akin na nga yan. Puisit eh, no? Uy, ate, gising ka na. Baka mabutan ka pa ni nanay. Gising ka na, ate. Uy, gising na, ate. Ate May, at ka na. Gising ka na. Baka mamaya maabot na ka ni nanay. Ayan na. May! Ano? Tutulog-tulog na. Bumangon ka na dyan. Malilate ka na. Nay, may sakit po ako. Ay, nako. May, kung a-absent ka na naman ngayon, sigurado babagsak ka na naman ngayong semester na to. Bakit pag si April yung may sakit, parang hindi ka magkandaw-gaga sa pag-aalaga? Tapos parang ako, parang binabaliwala mo lang? Dahil alam namin, umaarte ka lang, nagdadahilan ka lang, no? Ay, mong ganito si April. Masipag mag-aaral, matalino. Ikaw, naturingan ka pa nga, ikaw pa ang pasaway dyan. Alam nyo, walang anak na magiging pasaway kung tama at saka pantay yung pagtatrato sa kanilang mga magulang niya! Ka, ha? Ha? Palasagot ka talaga? Bastos talaga, hindi ko mo yung bibig mo. Tumigil ang kaartehan mo dyan, ha? Bumangon ka na dyan. Bumangon ka na! Pumasok ka sa eskwela! Dahil pakiramdam niya'y hindi siya mahal ng kanilang mga magulang, maagang nagrebelde at nagbarkada si May. Oo, kumain ka. May! Anong ginagawa mo rito? Hindi kita pinag-aaral para makapag-inuman at sumama sa kung sino-sino lalaki, ha? Tay, hindi ho kung sino-sinong lalaki si Rodel. Boyfriend ko na po siya. Boyfriend! Anong pa rin pinagsasabi mo? Kailan kita binigyan ng permiso para magka-boyfriend? Hoy! Hoy, lalaki! Tantanan mo yung anak ko, ha? Simula ngayon, hindi ka naalis ng bahay na wala akong pahintulot, ha? Ano? Uuwi ka pa o gusto mong kalad ka rin kita pa uwi? Halika na!
Tantanan mo yung anak ko, ha? Ay, May, sandali. Pakitulungan mo na ako, ha? Ibigay mo na tong juice dun sa bisita ng kapatid mo. Bisita? Oo. Sino bisita? Yung manliligaw ni April. Iniistima na ng tatay mo. Kaya, bigyan mo na lang ng juice, ha? Laki na lang, maglilipit pa ako dito. Yung ano po, nag-aaral po ako nung high school. May nanligaw po sa akin. Opo. Nalaman po ng ate ko yun. Tapos ang akala niya po, pagagalitan po ako. Oo. Kasi po, yung nangyari po sa kanyang ganun, pinagalitan po siya. Bali ako po, parang sa akin, sumang-ayon po yung mga magulang ko. Oo. Kasi naman po, hindi ko naman po pinababayaan yung pag-aaral ko. Paborito na nanay mo yan, ganyan. Ay, pwede din po. Uy, sakto parehas pala kami. Juice Ay, ate, salamat. Ate si Andoy, ate ko, si Ate May. Ay! Okay lang. Okay lang. Sorry, nako, hindi ko sinasadya. Okay lang. Like, kukuha lang po ako pa muna sa towel. Hindi, wag na. Okay lang. Tayo, okay lang po. April, okay lang. Okay lang ako. Alis na din naman po ako. Ay, teka lang tayo, hatid ko na po siya. April, okay lang. Pasensya na talaga, ha? Sige. Okay lang. Basa ka pa. Pasensya na, ha? Okay lang po. Nahatid ko lang po. Ingat ka, ha? Sinadya mo tapunan yung bisita ng kapatid mo, no? Kilala ka, May. Magsalita ka sa akin. Sinadya mo yun, no? Sino kaya sa atin yung nananadya? Ikaw o ako? Tingnan mo yan si April, pinayagang mag-boyfriend. Pero ako, hindi pwede. Napaka-unfair niyo naman talaga sa akin, no? Ano gusto mo? Itrato ka ng pareho sa kapatid mo? Eh, yung kapatid mo matino. Dito sa bahay natin nagpapaligaw. Eh, ikaw! Alam mo, minsan naisip ko, baka nung pinanganak ka na nanay mo, yung sanggol na nakuha ko, iba. Dahil pagdating sa asal, ang layo-layo mo sa amin na nanay mo, pati sa kapatid mo! Dahil sa nagkapatong-patong na mga pangyayari mula pagkabata, tuluyan ng lumaki ang galit ni May sa kanyang pamilya. Lalo namang lumala ang pagsiselos ni May kay April nang pumayag na ang kanilang mga magulang na makipagnobyo ito kay Andoy. Ay, Ate May, gusto mo sumama sa amin mamasyal ni Andoy? Pwede kita pagpaalam kay tatay. Para ano? Maging chaperon nyo. Misa nga kayo. Di ka ba nainggit sa kapatid mo? Tingnan mo, yummy ng jowa niya. Bakit ako maiinggit dyan? Alam mo yung dalawang yan, hindi magtatagal yan. Kung hindi sa amin patas yung mga magulang namin, ako ang gagawa ng paraan para maging fair kami. Kung anong wala sa akin, dapat mawala din kay April. April! April! Uy! Anong ginagawa May, mo dito? ikaw pala. Si April. Ay, nako. Wala pa siya eh. O sige, balik na lang ako bukas. Ay, ano ba? Dito ka na lang maghintay. Nakakaya eh. Hindi, dito ka na lang maghintay. Ito naman parang sira, oh. Okay lang. Uy, Nakakaya. tara na. Okay lang yan. Ito naman. Sige na, pasok na. Nakakaya kasi. Ito naman parang iba, oh. Sige na nga. Sige na. Uy, tubig ko pa ka na umok. Thank you. Uy, May. Mukhang matatagalan pa yata si April. Siguro balik na lang ako bukas. Ay, hindi. Ano ba? Malapit na yun umuwi. Maghintay ka lang dyan. Saglit na lang yun. Sure ako pa uwi na yun. Aray ko? Ang sakit.
titignan mo? Saan? Ate? Bastos ka! Tingnan mo yung boyfriend mo! Hinalikan ako! Anong hinalikan? Ikaw ang unang humalik! April, hindi ako unang humalik sa kanya. Ang kapatid mo ang unang humalik sa akin. Maniwala ka sa akin, April. Mahal na mahal kita. At ano? Ako pa yung sinungaling, ha? Kanino ka maniniwala? Dito sa ungas mong boyfriend o sa akin na kapatid mo, April? Ay, umalis ka. Umalis ka. Umalis ka na! Umalis ka na! Ano ba? Ayoko na makita mo ang mukha mo! Umalis ka na! Papaliwanag ako. Umalis ka na! Mula noon, tuluyan na ring nawala ang tiwala ni April sa ating niyang si May. Hanggang sa nakatagpo sila ng kanya-kanyang mga lalaking inibig at pinakasalan. Pero dahil sa hirap ng buhay at pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagdesisyon ang kanilang mga magulang na pareho silang manirahan sa kanilang tahanan kahit may mga asawa na sila. Sa pawis ka, no? Pagod ka na, ha? Glenn, mahal? Kumain ka na ba? Gusto mo masahe? Okay pa ako, mahal. Baka mamaya nagugutom ka na, ha? Hindi, busog pa ako. Sige. Konti na lang, maayos na itong magiging kwarto nyo. Edong, April, ha? Opo. May kayo naman ni Glenn. Doon naman ako sa dati yung kwarto, ha? Ano ho? Pero tay, kami ni Glenn yung bagong kasal. Dapat sa amin yung bagong kwarto. Atay, wala naman kung kaso sa amin ni Edong kung saan ho kami ilagay. Mag-iipon na lang ho kami para mapaganda namin. Regular naman po sa construction si Edong. At saka ako po, permanente naman po yung trabaho ko sa factory. Edong, Glenn, wala sana akong hihilingin sa inyo kung di mahalin niyo mabuti yung mga anak namin, ha? Kaya rin magbilas, magturingan kayo na maayos. Tinanggap namin kayo sa bahay na to kahit alam namin na kayo naging dahilan kung ba't di nakatapos ng pag-aaral ng mga anak namin. Kayo naman dalawa, April, May, may mga asawa na kayo. Tigil na sana ni away bata, ha? Gusto ko sana maging maayos na loob ng bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tay. Oh, sige. Merienda ka mo. Kain na. Mayo, adobo. Luto ko yan. Para sa inyo ni Kuya Glenn. Ate. Kalimutan na natin yung nangyari nung bata pa tayo. Matatanda naman na tayo eh. At saka may sarili na tayong mga asawa. May. O, ito, tinola. Para sa inyo ni Edong. Thank you, ate. Paha. Sige na. Namiss kita eh! Pansamantalang nanumbalik ang pagkalapit ng mga loob ni na May at April hanggang sa parehas na silang magkaanak. Pero kasabay ng kanya-kanyang pagbuo ng pamilya, hinarap naman nila ang iba pang problema sa kanilang buhay may asawa.
Edong. Oh, Pril. Paki-asikaso nga tong anak mo. Ngayon pa to iyak ng iyak eh. Edong naman, pagod na nga ako sa trabaho. Pagdating dito, ako pa rin ba? Tatapusin ko lang tong laro na to. May pusta ako dito eh. Oh, ito na si Mama. Tama na. Edong naman, hindi ka man lang nagsaing? Eh, paano nga buong araw kong inasikaso yung anak mo? Pwede mo naman iwanan to kay Ate May para makapasok ka sa construction na matulungan mo man lang ako sa trabaho. Paano kung papasok wala kang kumukuha sa akin? Eh, yun na nga eh, walang kumukuha sa'yo. Paano hindi ka naghahanap? Puro sugal inaatupag mo. Bakit kasi hindi ka gumaya kay Kuya Glenn? Ang ingay-ingay mo eh! Di mo oh, natalo tuloy ako! Bakit lutong ulam ang binili mo? Nagbigay naman ako ng pamalengke, di ba? Paano pa ako makakapagluto? Eh, pag-aalaga pa lang sa anak mo, hindi na ako magkanda o gaga eh. I-budget mo yung oras mo. Si April nakikita ko kahit galing sa trabaho, kumikilo siya sa bahay. Bakit di mo gayahin yung kapatid mo? Sige, lakasan mo pa yung boses mo. Ipahiya mo rin ako gaya nila na mas magaling sa akin yung kapatid ko. Wag na wag mo akong ikukumpara kay April. Kundi makikita mo yung pagkademonya ko. Edong, ikaw na muna bahala sa anak natin na yung mga diaper tsaka yung gatas sinanda ko na. Na. April, sabay na tayo ah. Ay, sige. Gusto na yung budget ng mag-ina ha. Ako na bahala. Ingat ka. Halika na? Bye ka. Bye-bye. Si tatay, pumunta ng probinsya. Si nanay naman nandun sa karinderya. Tayo na naman dalawa nandito. Oo nga. Alam mo, kung di tayo kilala nitong mga kapitbahay natin, saka ng mga taong nakakakita sa atin dito, baka isipin magkasama pa tayong dalawa. Okay na to ah. Bilib din ako sa'yo eh, no? Nakakasabay ka sa pag-iinuman ng lalaki, no? Ako pa. Alam mo, kaming mga babae, kaya naming tumagal sa kahit anong laban. Kahit ilang rounds pa. Ikaw ba? Ako pa tinanong mo. Alam mo ba, inaabot ako ng umaga. Kahit ilang rounds pa din ako. Sige, isa pang shot ah. Bakit? Para sa'yo. Ako na naman. Alam mo, ikaw, Inumin mo na yan. Dami mo sinasabi. Ilalasing mo. Lalasing na siya. Ate naman. Baka naman ka pwedeng inaan niyo yung boses mo. Yung mga bata nagigising ko, ingay. Tsaka ikaw lasing ka na. Halika na, matulog na tayo. Sino lasing? Lasing Halika na. Hindi ako lasing ah. Ikaw naman, April, ang KJ mo. Nakita mo nag-e-enjoy kami nito ni Bayaw eh. Tama! Ano mo ba ngayon ko lang nakabanding nung ate mo? Mabuti pa, sumali ka na lang sa amin dito. Pag maraming katagay, mas maraming rounds, mas maganda ang laban. Di ba? Halika na. Halika na, matulog na tayo. Inom muna tayo. Sige, Matulog na tayo, lasing ka na. Huwag niyong idamay sa paglalasing niyo sa April. Alam niyo naman may pasok kami bukas, di ba? Nakakabula ako sa pagtulog eh. Pasensya na mga amo. Gagalit na yung mga amo natin. Pasensya na mga amo. Nagkakatuwan lang kami mga alipin niyo. Nangiinsulto ka ba? Palibasa kasi, di mo alam yung hirap ng mga nagtatrabaho. Ito. Nagmamalaki ka ba? Ha? O nalilitan ka sa akin? Ha? Ano gusto mo? Panuntukan na lang tayo. Ito, ano? tama na. Para magkaalaman. Ito. Hindi ako pumapatol sa mga walang kwentang kausap. Ganon. Ikaw naman! Tama
Tama na! Tama na! Halika na! Magsitulog na tayo! Halika na! Kamusta ang pagsasama ninyo? Sino ang madalas na lumalabas? Sa aming mag-asawa, ako Oo. po yung may trabaho. Sa kanila po dalawa ni Ate May, Oo. si Glenn po ang may trabaho, yung bayaw ko po. Bali Okay. po silang dalawa, nung asawa ko si Edong, tsaka si Ate May, ang naiiwan po madalas sa bahay. April! April, sandali! Sabay na ulit tayo pumasok. April! May problema ba? Iniiwasan mo ba ako? Pinapaiwas na kasi ni Edong sa'yo eh, dahil sa nangyari kagabi. Kuya Glenn, pasensya ka na. Lasing na lasing kasi siya kagabi. Pasensya ka na rin kung napatulak ko yung asawa mo. Paborido na rin kasi ako eh. Sa pag-iisip. Teka, bakit? May problema ba? Malapit na ako ma-end sa trabaho eh. Hindi ako na-renew. Mahirap pa naman maghanap. Mawala ng trabaho ngayon. Ganun ba? Ay, teka! Tamang-tama pala sa factory namin next month. Pwede kita i-recommenda kung gusto mo. May opening kami. Talaga? Oo! Sige, please. Malaking tulong sa akin yun. Pero di ba, pinapaiwasan ka sa akin, Edo? Ako ako nang bahala dun. Ginagawa naman natin to para sa pamilya natin eh. Saka, ano namang masama kung magkasama tayo sa trabaho, di ba? Eh sila nga lagi magkasama sa bahay eh. Salamat. Wala nga naman. Tara. Tara na. Edong, pagpasensya mo na si Glenn kagabi ah. Dapat kasi di mo na pinansin eh. Nasira pa tuloy inuman natin. Patingin nga ng kamay mo. Sakit ba? Konti lang. Medyo magalang yan. Ah! Masakit nga eh. Yan talagang alak. Kahit kailan, walang magandang nagagawa sa katawan ng tao yan. Kadalasan, kapag nakakainom, nasasayaran ng lalamunan ng alak, nakakalimot ang tao. Pasalamat nga kayo eh. Wala yung tatay nyo nung nag-away kayo ni Glenn kagabi, kundi lalong malaking gulo yun. Sige, mauna na ako sa inyo. Bakit nga ba hindi na lang kayo maghanap ng trabaho, ha? Ikaw, Edong, ang laki-laki ng katawan mo. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Pwede nyo namang iwanan sa akin yung mga apo ko habang nagtatrabaho kayo. Tsaka isa pa, hindi na rin maganda na palagi na lang kayong dalawang naiiwang magkasama dito sa bahay. Pangit tingnan. Edong? Oo! Saluhan mo naman ng kumain. Nakakalungkot kumain mag-isa eh. O sige. Mukhang masarap yung hinahanda mo para sa akin, ha? Siyempre, ako nagluto nito, no? Sige, kumuha ka na ng plato dyan. Sige. Ito na, okay na dito. Muna ako, ha? Ako, pag itikman mo ito, makakalimutan mo yung pangalan. Talaga? Specialty ko yan, ah. Ginataang. Parang nakakatakam nga yung ginataang susumo, ha? Paano ba ito kainin? Sipsipin mo lang. Sipsipin ko. Ano naman lumabas, eh? Iba, hindi ka naman marunong sumipsip, eh. Ito, tingnan mo, ha? Ayan, lumabas na yung ulo. Ah, oo nga, no?
galing O, ko tikman ng mo. sup ah. Dahil sa madalas ngang naiiwang magkasama sa bahay, sina May at Edong, naging mas malapit na sila sa isa't isa. Samantala, natanggap naman sa pinapasukang kumpanya ni April si Glenn. Dahil dito, mas naging palagay din ang loob nila sa isa't Ano isa. pa bang masasabi ko kundi salamat? Ang laki rin ang natipid ko pandagdag budget namin. Ako ba? Wala yun, no? Alam nyo, ang cute niyong tignan. Hindi nga lang kita kilala, April, isipin kong itong si Glenn ang asawa mo eh. Uy, Mas bagay kayo. At mas bagay din naman yung mga asawa niyong mga pabigat. Sana nga, sila na lang nagkatuluyan. Uy, Tessa, nakunod. Ito talaga. Masamang biro yan, ha? Malisyosa ka talaga. Kahit naman madalas magkasama yung mga asawa namin, malaki naman tiwala namin sa kanila. Di ba, Kuya Glenn? Oh! Maliligo ka rin? Maliligo ka. Sige, mauna. Sige. Wala ka na. Ladies first. Uy, Edong, nandiyan ka pa pala. Okay lang favor. Okay lang hinulan yung likod ko. Tagal na kasi akong hinihilulan. Yan eh. Sigurado ka ba? Edong? Edong? Bagong ligo ako ngayon. Alam ko, nagtatampo ka na sa akin. Kasi nitong mga nakaraang araw, palagi na lang kasi ako nag-overtime sa trabaho eh. Hindi ko na nagagawa yung obligasyon ko bilang asawa sa'yo. Pero ngayon hindi ako pagod. Kung hindi ka pagod, pues, ako pagod na pagod ako. Ito naman, ayaw ka na magtampo. Uy. Ano ba? Kulit mo yan, tutulog na ako eh. Ano ba yan? Ang sangsang ng amoy. Teka. Ito pa rin naman yung pabango ko ah. Eh, ayoko niyan. Gusto ko yung bago. Bagong amoy.
Tutulog na yung tao eh. Bagong amoy. May, mahal. Masahi mo naman yung likod ko. Pagod na pagod ako sa trabaho eh. Sa ibang araw na lang, pagod na ako eh. May, sige na, pagbigyan mo naman ako. Minsan na nga lang ako maglambing sa'yo eh. Ka dito. Kung nga ako yakapin, ang init-init eh. Nahalibadbaran ako sa'yo. Papahang na wala ako sa labas. Init-init, yakap-yakap ka ko dyan. Sa simula ay hindi muna pinuna ni April at Glenn ang nagbagong pakikitungo sa kanila ng mga asawa nilang sina Edong at May. Pero ng kalaunan, lalo pang nanlamig ang pakikitungo ni Edong kay April. Dito na simulang magduda at maalarma si April. Bakit ba parang wala ka sa sarili mo? Ate, pwede ba kita makausap ng seryoso? Tungkol saan naman? Sa asawa ko, si Edong. Ate, babae ka rin. Nararamdaman mo pa nagbabago na sa'yo asawa mo, di ba? Si Edong kasi, nanlalamig na sa akin. Pakiramdam ko may iba na siyang babae. Ate, di ba kayo naman lagi magkasama ni Edong? Baka naman kilala mo yung babae niya, baka naman naglilihim kayo sa akin. Anong nililihim namin sa'yo? Ako ha, wala akong alam dun sa pinagdududahan mong babae ni Edong. Hindi ko nga nakakasama yan eh. Ako nandito lang ako sa kwarto pag wala kayo ng asawa ko. Malaman ko lang talaga kung sino yung babae ni Ed. Kilala mo ako, ate, hindi ako palaaway na tao. Pero sana mapatawad ako ng Diyos sa magagawa ko sa babae niya. May, tulungan mo kaya ako dito. Mamaya na yan. May ka-text pa ako eh. May, kaninong brief ito? Sigurado ako na hindi sa akin to. Teka, Edong, di ba brief mo ako ni Glenn? Ha? Ito, tingnan mo. Ano yun? Tama ba? Sa ito, di ba? Tingnan mo. Sasabi mo dyan. Ay, no. Tingnan mo, Oo nga, akin yan ah. Tagal ko nang hinahanap nito eh. Paano napunta yung brief mo? Sa loob ng kwarto namin. Ano baka nasama lang sa mga nilaban kong damit. Kasi di ba gabi ako kumukuha ng mga sinampay. Baka nagkagulo-gulo lang. Yun nga, malamang. Malamang. Alangan naman nagkaroon niya ng pakpak na parang ibon at lumipad sa ibang pugad, di ba? Pangalat natin. Pilit na maglaro. Ingat
Ingatan mo yung brief mo, ha? Kagabi, muntik na tayo mahuli. Magpapaliwanag ako sa'yo. Bakit? Bakit? Bakit akala mo sasaktan kita? Para amanas na tayo? Ha? Ate, sa totoo lang hindi ko na alam kung anong parusa at pananakit ang gagawin ko sa'yo. Para lang makaganti ako sa sakit na ginawa mo sa akin! Bahala na Diyos sa'yo. Bahala na sila tatay at yung asawa mo managot sa'yo! Walang hiya ka, babae ka! Immoral ka! Nakisipin ka sa ibang lalaki, ha? Sa hindi mo asawa? At ang pinakamasama doon, ha? Nakisipin ka sa asawa ng kapatid mo! Ha? Wala ka bang hiya? Wala kang hiya sa sarili mo, ha? Ha? Wala kang hiya! Hindi ka man lang natakot sa Diyos? Glenn, hindi kita pipigilan kung gusto mong saktan niya asawa mo, ha? Dahil baka kuha na sitwasyon mo, baka mapatay ka sa taon niya. Hindi ko po kaya saktan yung anak niyo. May ang pinakamasakit lang sa akin. Iiputan mo lang ako sa ulo. Sa ibon pa ng bilas ko. Ano, May? Tatahimik ka na lang ba? Hindi ka ba magsasorry sa asawa mo? Magsalita ka! Salamat ka, mabait sa asawa mo. Pero hindi ko talaga lubos maisip na gawa ka ng ganun kasama! Oo na. Ako na pinakamasamang tao sa lahat. Pasaway akong asawa. Suwail akong anak. Maldita akong kapatid. O sige! Nagdagan niyo pa! Mabuti pa, umalis na lang ako sa bahay na to para matapos sa sakit ng ulo niyo! Oo, lumayas ka pero huwag mong dadalhin ang apo ko! Walang hiya ka! Walang hiya ka, babae ka!
Nagkamali na akala si Tatay Armando. Ang akala niya, babalik agad sa bahay si May dahil naiwan niya ang anak namin. Balita ko, tuluyan na daw nagkasama ang asawa ko at ang asawa mo. Wala kasing umasang babalik pa sila. Masasaktan ka lang. April, hindi ka naman nag-iisa eh. Nandiyan yung magulang mo. Nandito pa ako. Parehas tayong naloko. Kaya magdadamayan tayo. Dapat siguro, umalis na lang ako sa bahay niyo. Teka, saan ka pupunta, Kuya Glenn? Di ba malayo yung probinsya niyo? At saka sila mag-aalaga sa anak niyo na Ate May. Sigurado ko hindi papayag ang nanay at tatay. Kuya Glenn, ito ka na lang. Pagtulungan na lang natin to. Totoo bang nakakalimot yung iniinom mo? Salamat. Isipin mo yun, no? Kahit anong gawin natin para maging mga mabuting asawa, tayo pa rin yung miserable at malungkot. Eh kung tayo kaya yung gumawa ng masama, baka maging masaya yung buhay natin. Kuya Glenn, mali ito. Mali yan. Masaya na yung mga asawa natin sa mga buhay nila. Hindi naman siguro mali kung paliligayahin lang natin ang mga puso natin. April! April, gising na! Baka malate ka sa pasok mo, April! Glenn? Glenn? April! 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 Diyos ko! Ate May mo at si Edong. Ngayon kayo ni Glenn? Diyos ko naman, sabihin mo nga sa amin, April, ha? May mali ba sa aming mga magulang sa pagpapalaki namin sa inyo ng ate mo, ha? May mali ba? Paano ginagawa to? Nay, sorry. Sorry po. Nadala lang siguro kami ng alak ni Kuya Glenn, kaya namin nagawa yun. Wala pong kasalanan si April. Ako pong may kasalanan.
Napadala po ako sa kahinaan ko. Hindi ko dapat nilagay si April sa ganitong alanganing sitwasyon. Pareho naman siguro kayo may utak, di ba? Ano ba iniisip nyo? Na dahil pinagtaksya na kayo ng mga asawa nyo, kaya may karapatan na kayo para gayahin sila? Para gumanti sa kanila? Alam nyo, kahit minsan hindi matutuwid, ang isang pagkakamali, isa pang pagkakamali. Nay, dapat tama natin to. Bago pa mag-skandalo itong pamilya natin. Ay! Sorry. Ay! Pagkatapos ng insidenteng iyon, ginawa ni Tatay Armando ang lahat upang hanapin si Edong at ang panganay niyang anak na si May. Ano? Kamusta na yung kapatid ko? Na hindi ko lang pala kakabit sa pusod ng ina ko. Kabit na rin pala ng asawa ko. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Kung ako kabit, ikaw pala sausaw. Di ba ikaw naman yung unang sausaw sa mga asa-asawa natin? Kaya kinuha mo yung asawa ko? Ano to, exchange gift? Munito-munita, ganon? Ang kaibahan lang, nung bata tayo, laruan yung pinagpapalit natin. Ngayon, mga asawa na natin. Malandi ka! Malandi ka! Maligat ka sa katawan mo! Sobra ka na! Sobra ka na! Hindi lahat ng nangangamot, nangangati! Yung ibang pwede rin magigante! Apa, lumalaban ka na ngayon, ha? Aray! 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 Ano ba? Ano ba? Hindi ako nagsigil sa'yo, ha? Alam mo, hindi ko alam niya yung ulong bago sa boyfriend ko! Mga agaw ka! Malandi ka! Ikaw yung mga agaw! Simula nang pinanganak ka, nawala na sa akin potensyon ni nanay at tatay! Malandi ka! Anay! Malandi ka! Anay! Anay ka! Anay! Tama na yan! Ano ba? Tama na! Tama na! Tama na! Ano nangyayari dito? Tama na! Ano? Si April naman yung kakapihan niyo? Kahit nalaman niyo na paraso naman kami maduming babae? Ba't pa nga ba ako nagtatanong? Eh, bata pa lang naman ako. Alam ko na siya yung paborito niyo eh. Kayo ang dahilan kung bakit natuto akong magnakaw ng atensyon ng ibang tao. Minsan nga, iniisip ko na lang na makikipagpalit na lang ako ng kaluluwa sa demonyo. Para lang maranasan ko na mahalin niyo ako. Anak niya rin naman ako eh. Kailangan ko din ang pagmamahal ng nanay at tatay. At mali kasi yung ginagawa mo eh. Nagpabulag ka sa ingit at galit mo sa akin eh. Nakalimutan mo na kapatid mo rin ako. Kapatid mo na nangungulila sa pagmamahal ng ate. Anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam na kami ng tatay mong dahilan kung bakit na nagkaganyan. Anak, patawarin mo kami ng nanay mo. Patawarin mo. Alam namin na hinihigpitan namin kayo, pero ginagawa namin yan para sa ikabubutin yung dalawa. Hindi porgis, pinagagalitan ka namin na hindi ka na namin mahal. May kanya-kanyang pagmamahal ang magulang sa bawat anak nito. Pero pareho kayo may pitak sa mga puso namin ng nanay niyo. Anak, mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal namin kayo ng nanay mo. Anak. Anak.
Le. Dito tayo para ayusin ang kusot. At hindi para gumawa ng bagong gulo. Lahat naman tayo may kasalanan sa nangyari. Pero sana, kalimutan natin lahat ng sa atin bilang isang pamilya ay magpatawalan na lang tayo. Baka naman pwedeng ibaon na lang natin sa limot yung mga nangyari. Ayusin nyo na lang yung mga kanya-kanya yung buhay bilang mag-asawa. Mga magulang din naman kayo. Higit sa lahat, dapat ang iniisip nyo yung mga kapakanan ng mga anak ninyo. Glenn? April? May? Edong? May, maling-mali ako na gumanti ako sa'yo. Mapatawad pa ba ako? Glenn, ako dapat yung humingi ng tawad sa'yo. April. Natauhan ako nung nalaman ko yung tungkol sa inyo ni Glenn. Ito ko nalaman kung gaano kasakit yung nagawa ko sa'yo. Humihingi ako sa'yo ng tawad. Mapapatawad mo pa ba ako, April? Eto. Madaling patawad eh. Pero mahirap makalimot. Lalong-lalo na nakakasama mo yung tao na nagkasala sa'yo. At nagawa mo rin ang kasalanan. Kaya nakapag-desisyon na ako. Nalayo na po ako na itay. Sama nung anak ko. Tay. Alam ko naman kung hindi biro yung nangyari sa buhay natin eh. Nag-iwan po yun ng malalim na sugat sa bawat isa sa atin. Pero malay niyo ho, bukas makalawa, magbago at maging maganda na yung panahon ng buhay natin. Kasi Tay, panahon lang naman po makapag-ilom sa mga sugat natin. Nay, sorry. Sorry po.
Sana mapatawad mo ko. Sa lahat ng mga kasalanan ko kasi. Sorry. Sorry na natin. Anong maipapayo mo sa mga magkakapatid? Alam mo na kakainggitan. Nung umpisa kasi kayo inggitan ng mga bata pa kayo, di ba? Opo. O ano maipapayo mo? Para po sa mga magkakapatid na nagkakainggitan, ang masasabi ko lang po, alisin po natin sa katawan po natin yung inggit. Ang ano po dapat sa atin, magtulungan, magmahalan. Yun po. Kasi po, para po sa akin, ang mga magkakapatid na nag-aaway, ang una pong masasaktan natin ay ating mga magulang. Masakit po sa mga magulang na nakikita yung mga anak ay nag-aaway-aaway. Yun po. Ano maipapayo mo sa mga magulang? Ano po, yung kumbaga, sana po, pantay-pantay po ang pagtingin sa mga bata, sa mga anak. O nagkasundo-sundo kayo? Nagkasundo-sundo naman po. Kahit kayong mag-ate, nagkasundo? Pinatawad ko na po sila. Pati na po yung ate ko. Po, nabaligtad na po yung sitwasyon. Bali, yung asawa ko na po ang may trabaho, ganyan. Ako na po ang naiiwan sa bahay. Ay nako, April. Nakakatuwa yung kwento ninyo, ha? Pero ako'y natutuwa na happy ending naman sa dulo. Apo. At ako'y umaasa na tuloy-tuloy na yung munang pagsasama na mag-aasawa, no? At syempre sa inyong dalawang magkapatid. Apo. Thank you very much. Salamat. Maraming salamat. Madalas nating nararanasan ang selosan at inggitan sa pagitan ng magkakapatid. Kahit nga sa Biblia, naisalarawan ito sa kwento ng The Prodigal Son. Pero sa huli, nagbalik loob din ang nagre-rebeldeng anak at buong puso naman siyang tinanggap ng kanyang ama. Ganon din ang nangyari sa magkapatid na sina May at April. Napakatindi man at napakahirap kalimutan ang nagawa ng kanyang ate dahil namagitan na ang kanilang mga magulang, nagawa pa rin niya itong patawarin. Sana ang bawat isa sa atin ay magkaroon din ng puwang sa ating mga puso para bigyan ng isa pang pagkakataon ang mga taong nagkasala sa atin, lalo na kung sila ay nagsisisi at humihingi naman ng kapatawaran. Alisin na natin ang puot at galit sa ating mga puso para tayo rin ay mabuhay at patuloy na mamuhay ng tahimik at mapayapa. Ang puso't isipan. Ngayon, bukas at magpakailanman.